guys, Engineer Miller here, coming to you from our place here in Phnom Penh, Cambodia. Salamat sa mga nanood sa ating first video. Kung hindi pa kayo nanood, I will provide the link in the video below. And today, we will continue din pinag-aaralan natin in single compound interest. Okay, so stay tuned. Okay, ituloy natin yung discussion natin last time. We go now to compound interest. Specifically, pag-aaralan natin ngayong araw yung single payments and annuities. Now, it would be very interesting to figure out kung ano yung difference ng simple interest at compound interest. Sinasabi lang natin, no? Single interest, compound interest. Pero ano bang pinagkaiba ng dalawang yan? Now, pagdating sa simple interest, umpisahan natin dito. Paano ba yung cash flow ng pera pagdating sa simple interest? Okay. Suppose, meron tayong 1,000 pesos na ida-deposit natin at an interest rate of 10%. Okay? So, 1,000, ide-deposit natin sa 10% interest para makita natin kung paano ba gumagalaw yung pera sa simple interest. Now, suppose also na ide-deposit natin ito from 2020 hanggang 2023. Now, parehas lang ito dun sa ide-deposit or dun sa mangungutang. Okay, pag nangutang ka ng 1,000, 10% yung interest, ganito rin yung magiging itsura ng paggalaw ng pera. Now, suppose yung 2020, ide-deposit natin yung 1,000 pesos. Okay? So, yung 1,000 pesos, manganganak yan by the year 2021. So, ganito mangyayari. Yung 1,000 natin, manganganak siya ng 10%. Ang 10% ng 1,000 is 100. So, magkakaroon ng total amount by the end of 2021 na 1,100 pesos. Ngayon, pagdating ng taong 2022, yung 1,000 na puhunan natin, manganganak ulit ito. At ang 10% ulit ng 1,000 ay 100 pesos. So, yung 100 pesos na yan yung interest niya by the second year. Ngayon, syempre, nagkaroon tayo ng interest na 100 nung first year, so idagdag natin. So that by the end of 2022, yung total na pera na natin is 1,200. Okay. Now, notice, yung nanganganak lang dito o nagkakaroon lang ng interest ay si 1,000 pesos na principal. Siya lang ang nanganganak pagdating sa simple interest. Now, pagdating ng taong 2023, yung 1,000 natin na yan, manganganak ulit yan. Magkakaroon siya ulit ng interest, which is again 10% na 100 pesos. Idagdag natin yung second year interest at yung first year interest so that by the end of 2023, ang total na nating pera is 1,300. Now, that's how money works or ganyan yung cash flow pagdating sa simple interest. Notice again, as I say, yung nanganganak lang, nagkakaroon lang ng interest sa simple interest ay si 1,000 pesos na principal natin. Now, gamitin natin yung formula ginamit natin last time para ma-check natin. Sabi natin yung interest is IPIN or PIN. Interest is P times I times N. P, 1,000, yung principal. I, 10% interest rate, and N is 3 years yung pinag-uusapan natin from 2020 to 2023. So 3, so yung interest natin for 3 years is 300 pesos. Yung future amount natin, Federal Bureau of Investigation, if you remember that, is of course yung 1,000 plus yung interest natin na 300. So, ang total interest is 1,000. Sa compound interest naman, supposing the same condition, na again 1,000 pesos i-deposit natin sa 10% interest, again starting from 2020 hanggang 2023. So the same condition katulad nung kanina. Paano naman yung paggalaw ng pera dito? Again, i-deposit natin yung 1,000 pesos natin dun sa taong 2020. Now,
Yung 1,000 pesos natin, during the first year, manganganak yan, magkakaroon ng interest, which again is 100 pesos. So by the end of 2021, ang pera na natin is 1,100. Now, notice dito sa first year, wala siyang pinagkaiba dun sa simple interest. Pagdating ng second year, dito na yung change. Ang mangyayari dito, yung kukunin natin na yung magiging principal na natin by the second year is yung total amount natin nung first year. Ganito. Itong si 1,100, siya na yung manganganak, hindi na yung 1,000 lang. So si 1,100 na total nung first year, manganganak siya ng 10%, which is 110. Yan yung 10% ng 1,100. At ang total na nating pera by the end of 2022 is 1,210. So what's the difference? Nung simple interest, ang nanganganak ay si 1,000 lang all throughout. Kaya lang dito sa compound interest, pagdating nung first year, titigil tayo, magkakaroon ng panibagong principal dun sa second year. So yung panibagong principal ay yung total nung first year. So ganun din ang mangyayari dun sa third year. So ang pagdating ng third year, ang manganganak or magkakaroon ng interest sa third year ay hindi na si 1,000 kundi si 1,210. Ganito ulit mangyayari. Si 1,210 manganganak ng 10%. So ang 10% of course is 121. Now, by the end of 2023, ang total na nating cash or pera is 1,331. So I want you to notice the difference, no? Parang tumitigil siya every year at nagkakaroon ng panibagong principal every year, which yung principal is yung total amount nung previous year. So that's how compound interest works. Now, para ma-check natin, katulad nung ginagamit nating formula pag compound interest, ito yun, no? F is equal to P times 1 plus I raised to N, no? Yan yung formula. I-discuss natin dun maya-maya. Yung future amount natin is 1,000. Oops, 1,000 yan. Kamali lang ng pindot. Times 1 plus interest na 10% raised to 3. So yung total amount is 1,331. So this is how compound interest works. So notice na parehas yun. Okay, so that's the cash flow sa compound interest. Now, let's start our study in compound interest with the single payment compound interest. Ito yung cash flow ng single payment. So when we say single payment, we mean isang beses lang nagbayad with a unique amount. Isang beses lang nagbayad. Okay, so isang beses lang tayo nagbayad na single payment, let's say P. As time goes by, lumalaki yung pera natin kasi nag-i-interest at a certain period N, meron na tayong panibagong amount which is called the future amount. F is equal to P times 1 plus I raised to N. Iyan yung formula na ginagamit natin sa single payment compound interest. Okay? Remember, F is equal to P times 1 plus I all raised to N. Now, yung P doon is called the present amount. We can also call that the principal amount or present value. Yung I doon is interest rate. It should be noted na yung interest rate na ilalagay natin dyan is yung effective interest rate. Yung N corresponds to the number of period. You remember dun sa ating simple interest last time, pag sinabing N na number of period, yung period dyan ay nakadepende dun sa I natin. Pag sinabi ng interest na per year, compounded per year, dapat si N is period or number of years. Pag sinabing interest rate is compounded per month, dapat si N is in terms of number of
months. Pag sinabing quarterly, dapat si N ay kung ilang quarters meron. So, dapat parehas palagi yung I at saka yung N. And that would solve a lot of problems that you guys there are missing out pagdating dito. No? Of course, yung F is the future amount. Okay? So, this is the single payment compound interest. Let's try to apply this in a problem. This one. A man decided to buy 2 million peso lot on an installment basis for 3 years. He agrees to pay 500 pesos down payment, another 500 pesos at the end of the first year, and 800 pesos at the end of the second year. If money is worth 8%, how much must he pay at the end of the third year to fully pay the lot? Para masagot natin yung problem, kailangan nating matutunan usually pag nagsusolve tayo ng mga econ problems, yung tinatawag nating cash flow diagram. No? Ang cash flow diagram usually nag-uumpisa sa isang straight line. Ganyan, no? Now, yung straight line na to, sinaseparate niya yung taas at sa baba. Yung ilalagay niyo dun sa taas, yun yung inyong mga investment, yung mga utang, yung mga kailangang bayaran. Dito ilagay nyo sa taas. Dito sa baba ilagay nyo yung mga income, yung mga pambayad, at saka yung mga payments dito sa baba usually yan. So, this is how this works. Nung 0 year, nung umpisa, ang sabi sa problem, magbabayad daw tayo ng certain, yung presyo nung lote is 2 million. Okay, so ilagay mo dito 2M. Iyan yung kailangan nating bayaran, si 2 million na yan. Ang sabi niya rin, magda-down payment daw. Pag down payment, dun sa 0 mo ilagay yun, kasi nga down payment. Pagda-down payment daw tayo dyan ng 500k. So ilagay ko dito 500k. At pag sa dulo ng first year, ito yung first year, sa dulo nito, magbabayad din tayo ng 500,000. Sa dulo ng second year, ito yung second year, sa dulo niya, magbabayad din tayo dito ng 800,000. And finally, sa third year, ang tinatanong niya, magkano nang babayaran natin dito sa third year? So, hindi natin alam, yun ang hinahanap, kung anong ibabayad sa third year. Well, pwede nating lagyan ng kahit ano, para sanay tayo, X. Yan, ang math kasi hindi nakakapag-move on yan, kaya palaging si X ang iniisip niyan. Now, may dalawang technique dito. Una, sa pag-solve nito, pwede tayong gumamit ng tinatawag na present value technique. Ibig sabihin, lahat ng mga terms na nandito, ilalagay natin sa kanilang present value dun sa umpisa. Sa 5 taong kong pag-aaral at pagtuturo ng ganito, mahirap yon. Kasi kailangan mong i-memorize yung mga present worth formula na kung saan ang sanay natin is yung future worth formula. So mas mabilis para sa palagay ko, ilagay natin lahat sa future. Ang tawag doon ay future amount technique. So, ilagay natin lahat ng mga bayarin na to dun sa third year, sa future. So, ganito yan. Si 2 million, dadalhin natin siya dun sa harap. At itong 2 million na to ay may future amount. So, mayroong future si 2 million. Ganon din dito sa baba. Ilagay natin lahat sa harap. Si 800,000, ilagay mo sa harap. My future si 800,000. Ito rin si 500. Ilagay natin pa dyan. My future din si 500,000 na yan. And ito rin, my future din dito. Itong 500,000 na to. So, dyan. Ngayon, ang sunod mong titignan ay yung nandito sa dulo. Okay? Sa future, sa third year. Kasi dyan ang sentro ng usapan. Mapapansin mo dito sa third year, may pataas
at may mga nakaturong pababa. Dapat yung value ng nasa taas ay equal dun sa mga nasa baba. So mabubuo natin tong equation na ganito, na yung future ni 2 million must be equal to dun sa future ni, unahin na natin dyan si X, kasi nandun siya sa third year, no? Plus future ni 800K, plus yung future ng dalawang 500K, so plus future ni 500K. Okay? Ngayon, alam natin na itong mga to ay puro single payment. Bakit? Tingnan nyo, isang bayad, isang 500K, isa pang 500K, isang 800K, isang X. So dahil hindi pare-parehas, hindi siya ay tag-iisang bayad lang, ang tawag sa kanya ay single payment. Okay, yun yung distinguishing factor niya. Tag-iisang bayad lang at hindi siya pare-parehas. So that is a single payment. Yun yung distinguishing factor. Now, sa pagsosolve natin, ang formula again is F is equal to P times 1 plus I raised to N. So, therefore, yung future nito is si 2 million, yun yung present amount niya, times 1, ang interest niya ay 0.08. Now, may ilalagay tayo ditong value, yung number of years or number of period. Para mas kumpleto, tignan natin, no? Anong yung gagamitin nating period ni 2 million? Ilang taon yung 3 million na 2 million na mag-i-interest? So, obviously, 1, 2, 3. So, yung N na gagamitin dyan is 3 years. Itong si 800,000, ang N nito obviously is 1 year. Itong 500K na to, ang N nito is 2 years, 1, 2. At yung N nitong nandito sa baba, of course, is 3 years. So, yung ilalagay ko dito is free dahil siya ay 3 yung N niya. Plus, is equal to. Yung nasa kabilang side is si X. Okay? Plus, yung 800,000. 800,000. Yan, times 1 plus 0.08. Okay, yung year niya is 1. Plus, ito namang 500,000 na to. 500,000 times 1 plus 0.08 raised to 2 plus 500,000 ulit times 1 plus 0.08 raised to 3 this time. Ngayon, ipupos ko para masolve ninyo kung ano yung value ng X. Ito na yung ginawa natin. Yan yung sagot for 42,368. Okay? Thank you very much and salamat sa panonood. Abangan yung susunod na. Thank you. God bless you.